Welcome back sa True Random Tales. Sa channel na ito ay ibinabahagi at isinasalaysay ko ang mga pangyayaring hango sa pagtuklas, kasaysayan at krimen. Una sa lahat ay gusto kong pasalamatan kayo sa pag-subscribe, panunood, pagkomento at pag-like ng aking mga videos. Ang inyong suporta ay lubos kong pinapahalagahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang eroplanong ito ay nagpaikot-ikot sa himpapawid ng Athens, Greece noong August 14, 2005. At dahil sa katuwang ikinikilos nito sa ere ay pinadala ng Greek Army ang dalawa sa kanilang fighter jets para mag-imbestiga. Nang makita nila ang mismong cockpit ng eroplano ay nabahala sila na mapagtantong wala itong laman. Ang eroplano ay naka-autopilot na lumilipad na walang nagmamaneho. Ang pangyayaring ito ay isa sa pinakamatinding airplane disaster sa kasaysayan ng Europa na animoy horror movie na naging totoo. Halika at ating balikan ngayon ang istorya ng eroplanong tinaguriang Ghost Plane. Ano nga ba ang nangyari sa Helios Flight 522? Magsisimula ang lahat noong alas 9 ng gabi noong August 13, 2005. Nang ang Boeing 737 aircraft na pinangalanang Olympia ay lumipad mula London Heathrow patungong Lanika, Cyprus. Ang eroplanong ito ay pagmamay-ari ng Helios Airways na isang affordable airline na nagpapatakbo ng nakaschedule at mga arkilang flight sa pagitan ng Cyprus at iba pang mga destinasyon sa Europa at Africa. Sa mga unang oras ng biyahe ay wala namang hindi pangkaraniwan sa loob ng eroplano. Ngunit sa paglipas ng ilang sandali ay nabahala ang mga crew na kanilang mapansin ang paulit-ulit na malakas na kalabog na nanggagaling sa kanang likurang bahagi ng pintuan nito. Lalo pa silang nabahala ng kanilang mapagtanto na ang selyo sa paligid ng pintuan ay nagyelo dahilan para mas lumamig pa ang loob ng eroplano na hindi pangkaraniwan. Ang mga crew ng eroplano ay agad namang inabisuhan ng piloto at bilang pagsunod sa procedure ng kanilang paglipad, ang crew ng eroplano ay agad namang itinala ang mga bagay na hindi pangkaraniwan upang sa kanilang paglapag ay maayos ng ground crew kung anuman ang defect ng eroplano. Nang ang eroplano ay lumapag sa Lanika Airport ay agad namang inabisuhan ng piloto ang ground engineer crew upang magsagawa ng full inspection sa eroplano. Ang ground crew ay agad namang kumilos at isinigawa ang inspeksyon na pinangunahan ng ground engineer na si Alan Irwin, na isang engineer galing UK na hinired ng Helios Airways bilang contract employee. Una ay kanilang nileak test ang pressure ng cabin at dahil nasa ground ng eroplano, kinailangan nilang gawin ang test manually. At bilang parte ng manual test na ito, ang nasabing engineer ay tinurned on. Uulitin ko, tinurned on from automatic to manual ang pressurization selector na matatagpuan sa mismong cockpit panel ng eroplano. At ito ay naging ugat at punot dulo ng lahat ng sumunod na mga nangyari. Ang pressurization system ng eroplano ay sinisiguro na ang eroplano ay may sapat na oxygen kapag ito ay lumipad sa mataas na altitude dahil walang sapat na oxygen para makahinga mga tao sa taas na iyon. Kailangan ng eroplano ng pressurization na pagmumula ng hangin para makalanghap ng sapat na oxygen sa hangin ang mga pasahero. Kung may leak ang pressurization system ng isang eroplano ay malalaglag ang mga oxygen mask at bababa ang eroplano sa mas mababang altitude kung saan sapat ang oxygen para sa mga pasahero. Nabanggit ko kanina na hindi pangkaraniwan ang lamig ng cabin ng eroplano. Ito ay dahil kapag ang presyon ng eroplano ay may leak, ito ay lalamig ng napakabilis. Dahil hindi nasasala ang hangin at hindi balanse ang oxygen, dahilan upang ang isang tao ay mahimatay sa kawalan ng sapat na oxygen na nalalanghap. Pagkatapos ng kanilang inspeksyon, ang mga ground crew ay walang nakitang defect sa nasabing eroplano. Sa kanilang test ay wala silang nakitang leak o tunog ng kalabog sa mga pintuan nito, kung kaya itinala nila na ang pressurization system ay nasa tamang working condition. At nabanggit ko din kanina na ang engineer ay tinurned on ang manual pressurization selector, ngunit nakalimutan niya itong iswitch pabalik sa automatic. Ang pagkakamaling ito ng ground engineer ang sumilyo sa buhay ng 121 katao ng araw na iyon. Dahil sa pag-aakalang ang eroplano ay nasa tamang kondisyon, ito ay nagkarga ng mga pasahero at lumipad mula Lanika patungong Prague via Athens. Habang naghahanda sa kanilang paglipad, ang pilotong si Hans Murter at ang co-pilot nitong si Pambos
na parehong ekspertong piloto ay sinimula ng kanilang usual task na i-check ang lahat ng indicators at siguraduhin na ang mga ito ay nasa tamang posisyon. Ngunit ang hindi nila alam, kahit mismo ng Helios Airways, ang dalawang pilotong ito ay may records ng negligence sa kanilang mga trabaho. Sa makatuwid, ang pilotong si Hans Murter ay nasisanti na pala ng British Airways 5 buwan na ang nakakaraan. Dahil sa paulit-ulit nitong paglabag at hindi pagsunod sa pangkaraniwang patakaran at pamamaraan. Maging ang co-pilot nito na si Pambos ay hindi na iba. Hindi ako masyadong familiar sa aviation pero mula sa aking mga nabasa at napanood, usually bago lumipad ang eroplano, ang mga piloto ay chine-check ang lahat ng indicator upang siguraduhin na ang lahat ng indicators ay nasa tamang posisyon. Na kung ginawa nila ito ng maayos ay maaaring napansin nila ang isang bagay na dahilan para mauwi sa isang trahedya ang kanilang sanang matiwasay na paglipad. Inakala ng lahat na ang flight na ito ay magiging mabilis at madali lang, ngunit iyon ay ang maling pag-aakala lamang dahil this is the beginning of the end. Bandang 6:00 ng umaga noong August 14, 2005, ang Helios Flight 522 ay tumakbo sa runway upang umakyat sa ere ng mahigit kumulang 30,000 feet above ground. Naitalang noong araw na iyon ay napakamaaliwalas ng panahon at bughaw ang kalangitan, kaya at ease ang lahat ng sakay ng eroplano dahil sa pag-aakala sila ay ligtas. Sa loob lamang ng 5 minuto ng kanilang pag-akyat sa ere ng mahigit kumulang 12,000 feet above ground level, ay nagsimulang marinig ang malakas na alarm na nanggagaling sa loob ng cockpit ng eroplano. Ngunit ang dalawang piloto ay hindi masyadong binigyan ng pansin ang bagay na ito, sa pag-aakalang ito ay glitch lamang. Dahil sa hindi na switch pabalik sa automatic ang pressurization selector mode, ay humihina ang hangin at naging mas kaunti ang oxygen. Ang alarm naman ay nag-i-indicate na ang altitude sa loob ng cabin ay hindi normal na mataas. Ngunit hindi ito napansin ng mga piloto. Ang pagtunog ng alarm ay nangangahulugan ng isang bagay lamang. Bagay na hindi agad nabigyan ng pansin ng mga piloto na may 10,000 hours flight experiences. Ang alarm ay nagsasabi na may problema sa pressurization ng cabin at kailangang mailaglag at isuot kaagad ang mga oxygen mask. Ngunit hindi ito nangyari at maging ang mga piloto ay hindi ito ginawa. Sa halip, tumawag ang pilotong si Hans sa ground dispatcher at sinabi niya na may maling configuration warning na tumutunog sa cockpit. Ang ground dispatcher na kausap ng piloto ay hindi naman maintindihan at tila nalito ito nang sabihin ng piloto na ang alarm ay nagsimulang tumunog matapos lamang silang umakyat ng 12,000 feet dahil para sa dispatcher ay hindi umano posible na tumunog ito sa ganun pa lamang kababang altitude. Kaya dali-dali nitong pinasa ang tawag sa mismong ground engineer na nagsagawa ng inspeksyon sa eroplano ng umaga ding iyon. Nagsimulang mag-alala ang ground crew na magsimulang magradyo ang piloto patungkol sa isang error sa ventilation cooling system. Sinabi ng piloto, and I quote, "Ang mga ilaw sa ventilation cooling fan ay naka-off." At sumagot naman ang ground engineer na si Alan Irwin na, and I quote, "Oo, normal lang yan." Ilang segundo lang ang nakalipas ay nagradyo ulit ang kapitan. Sinabi niya, and I quote, Hindi pala naka-off." Habang ang engineer na nakikinig sa piloto ay naguguluhan din at sinabi niyang hindi pangkaraniwan ang kanilang naging usapan, na ang piloto ay magulo kausap at ito ay parang balisa. Ngunit agad namang napagtanto ng engineer na maaring nalito ang piloto sa dalawang selector na magkalapit kaya agad niya itong tinanong patungkol sa pressurization light selector. Ngunit wala siyang nakuhang matinong sagot mula dito, pero paulit-ulit niya itong tinanong. Sinabi niya, and I quote, "Kapitan, maaari mo bang i-confirm kung ang pressurization selector mode ay naka-automatic?" Ngunit hindi siya nito sinasagot sa tanong niya at binaliwala nito ang kanyang tanong patungkol sa pressurization selector mode. Sa halip, nagtanong lang ito kung saan banda ang circuit cooling breaker na agad namang sinagot din ng engineer na, and I quote, "Nasa likod ng upuan." Pagkatapos noon ay tumahimik na ang kabilang linya at wala nang naging tugon ang kapitan. Bagamat nalilito, ang buong akala ng engineer ay nasagot na niya ang lahat ng katanungan nito kaya binaba na niya ang radyo at umuwi na. Lingid sa kanilang kaalaman, ang piloto at ang co-pilot nito ay disoriented na pala dahil sila ay nakakaranas na ng hypoxia.
Ang hypoxia ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay nawawala ng sapat na oxygen sa kawalan ng sapat na oxygen sa hangin na kanilang nalalanghap. Kung kaya ang mga taong nakakaranas ng hypoxia ay lumalabo ang paningin, nalilito, nagiging iritable, nawawala ng koordinasyon at ang malala ay nawawala ng malay, na magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa kadahilanang hindi kaagad nagsuot ng mask ang dalawang piloto, naging malala at mabilis ang kanilang naging sintomas. At habang nakakaranas sila ng mga sintomas ng hypoxia ay patuloy ang pag-akyat ng eroplano sa ere hanggang sa umilaw na ang indicator na indikasyon na bumaba na ang mga mask sa cabin na magbibigay ng 12 minutong supply ng oxygen sa bawat tao. Ngunit huli na ang lahat, parehong labis ng apektado ang dalawang piloto upang maunawaan ang nangyayari at hindi na nila magawang masolusyonan ang problema. 13 minuto lamang ang lumipas matapos mag-take off ang eroplano ay naging out of reach na ito. Sa puntong ito, ang mga pasahero ay magkakaroon na lamang ng ilang minutong supply ng oxygen. Walang nakakaalam kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng cabin ng mga sandaling ito. Maaari lamang tayong mag-speculate na kahit ang hirap isipin ay maaaring ang mga pasahero sa mga sandaling ito ay nakaramdam ng takot, pangamba, pagkalito, ngunit nakaramdam din kaya sila ng pag-asa? Habang kinukover ko ang kwentong ito, maging ako man ay natakot at nakaramdam ng pagka-suffocate. Halos 2 dekada na ang nakalipas ay labis pa din ang simpatya at pakikiramay ko sa mga biktima. Naawa ako sa kanilang naging sitwasyon at kinahinatnan at hindi ko lubos maisip ang kanilang naging kapalaran. Balik tayo sa kwento. Ayon sa protocol, sa ganitong sitwasyon ang lahat ng pasahero maging ang mga cabin crew ay uupo habang hinihintay na magsagawa ng emergency descent ang mga piloto sa ligtas na altitude. Ngunit sa kanilang bangungot, sa halip na bumaba ang eroplano, ito ay naka-autopilot at nagpatuloy sa pag-akyat patungong 34,000 feet above ground. At sa sandaling ito, sila ay nasa 16,000 feet above ground pa lamang. Ang Helios dispatcher na unang tumanggap ng tawag mula sa piloto ay agad nakipag-ugnayan sa ground control ng Nicosia Airport matapos nitong mawala ng contact sa Flight 522 ng 9 minuto. Ngunit nabigo din ang Nicosia dispatcher na makontak ang Flight 522 dahil maging sa kanila ay hindi din ito tumutugon. At dahil nasa airspace na ng Athens ang eroplano ay ipinasa nila ito sa air traffic control ng Athens. Nang mga oras na ito ay 16 na minuto nang walang contact sa Flight 522 ang mga dispatchers. Sa loob ng 40 minuto ay sinubukan ng air control at maging ng ilang eroplano na malapit sa lugar na kontakin ang Flight 522 ngunit bigo sila makatanggap ng sagot mula dito. Nang mamonitor nila ito ay nakita nilang normal naman na nag-ooperate ang eroplano, kaya inakala nila na may problema lamang ang radio system nito. Ngunit nabahala sila at ikinagulat ng mga air controller ang susunod na mangyayari dahil ang eroplano ay bumalik sa mismong direksyong pinagmula nito at patuloy itong nagpabalik-balik at nagpaikot-ikot sa lugar. Dito ay napagtanto nila na may seryosong problema ang eroplano dahil sa kakatuwang kinikilos nito sa ere. Kaya bandang alas 8:30 ng umaga ay itinaas ang emergency alert nito sa mas mataas na alerto. Tumawag ang Hellenic Air Force at nagpadala ng 2 F-16 fighter aircraft. Nang mahanap at masulyapan ng mga piloto ng F-16 ang cockpit ng Flight 522, dito ay inilarawan nila ang nakakapangilabot na kalamidad na kanilang masasaksihan. Σώστε, ακούσα το μάπο. Μπορείτε να διακρίνετε αυτός που κάθισε στο πλήτη. Φορούσε στολή ή κάτι άλλο? Φορούσε ένα γυλαίκο και μπλε πουκάμισο. Δεν έδειχνε να φοράει στολή. Ήρθε γυλαίκο και μπλε πουκάμισο. Dito ay kanilang napagtanto na ang tao sa loob ng cockpit ng eroplano ay isa sa mga flight attendant na si Andrea Prodromo na pumayag lamang na mag-fill in sa flight na ito sa kadahilanang may sakit ang kanyang katrabaho. At kahit na siya ay nagsasanay upang maging isang ganap na piloto ay wala siyang experience sa pagpapalipad ng Boeing 737 aircraft. Rate. Terrain. Pull up. Pull Think up. rate. Think rate. Terrain. Pull. Τη στιγμή δείχνει ο άνθρωπος που κάθεται στο θάλαμο διακυβέρνησης ότι με βλέπει. Ενώ τα σήματα αναχέτησης δεν ανταποκρίνεται, με οπτικό σήμα διαχειρός έδειξε ότι με βλέπει. Ελήφθη. Συνεχίζει τα περάστα 7.000 το σκάφος. Ποστών αρνητικών στα 5.000 πόδια με πορεία 2.18.
Το αεροσκάφος είναι στα 2.500 πόδια, πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά. Πάμε, 132, πόσο είναι? Altitude. Altitude. Μάμπο, αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος δείχνει ότι πάει για το έδαφος. Altitude. Λύθη Μάμπο, το αεροσκάφος πάει προς το έδαφος. Ελήφθη. Θέλει για 100 Μάμπο. Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή πάει για το έδαφος. Altitude. 100, 1-3, μέσα 23 μίλια. Ναι, 23. Altitude. Mayday Μάμπο, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday, Mayday. Ελήφθη. Σας αναφέρω συντεταγμένες Μάμπο. Αναφέρετε συντεταγμένες. Έχει προσκρούσει σε κορφή βονού. Mayday, Mayday. Ελήφθη, αναμένετε συντεταγμένες. Pagkatapos ng trahedya ay nagkaroon ng malawakang imbestigasyon at ang lahat ng nagkasala at napatunayang may pagkukulang ay nahatulan at nakulong. Kung kayo ay nakinig at nanood hanggang sa dulo ng video na ito ay maraming salamat sa panunood.